Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Ano, Yeah! Parang sira tong upuan ko, parang magbabayad pa ako ah. Eto, sumo to. Mamaya na lang, next game. So yun mga pare, kung nakita ninyo nasa ibang setup tayo, nandito kami ngayon sa nirentahan naming room. Kasi ito yung araw na umakyat kami ng bundok. So after namin umakyat ng bundok, nandito kami sa saan ba to? Tagaytay, pare. So ibang setup to. Temporary setup lang to sa ngayon. So kung may kakaiba kayong napapansin, pagtiisan nyo lang muna. Kasi kailangan namin gumawa ng content habang ginagawa namin yung mga happenings namin, pare. Hindi, makapanood nila yun sa Sunday vlog na i-upload natin. Makikita nila Airbnb. I-upload. Suabe naman, so shoutout sa may-ari ng Airbnb na to. Yan. Maganda, may pagka-feminine lang yung forma. But, maganda pang chicks. Pang chicks actually. Pag babae talaga to. Pag may dinala kang chicks, pwede rito, pare. Nasanay sila, yun ang market dito eh. Hindi dinadala ng mga babae dito. Parang ganun nga eh. Bira lang Parang family. Nakarito. Dinouble check ng live, pare. Panis. Eto, ano nga eh, di ba kanina nung downtime natin, nag-scroll ako sa Instagram. Nakita ko yung story ng isa doon sa naging kaibigan kong na kaibigan natin sa Shoutout Pusuan. mo. Hindi ko na matandaan yun. Kasi alam mo naman yung pangalan yan sa Instagram, mga kung ano-ano. Magugulo, no? Magugulo, so hindi ko natatandaan. Nasa Tagaytay din siya. Pagay na sinusot. Mag-uusap kayo. Yeah, so, Setup mo na. Dito ka na eh. So pag nawala ito ng midnight, tumadali alam mo na. No? Pre, labas mo na ako, pre. Yosi lang ako sa labas. So isa lang ako inaralan sa army. No? Puso ko nasa magsasakahari ako ng hip-hop underground scene. Yeah, Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy ng may class, pare. Available mga perfumes natin sa TikTok shop and also kaysa daw sa Shopee. Kung lalaki ka, mag-sports ka. 8 assets sa lahat din ng social media accounts. I-follow nyo ako sa Facebook. Kasi mamaya, magla-live ako doon. Ayun nga pala. No? O, mamaya, Charge mo lang pala yung phone. Hindi ko rin Pala sinacharge. pa-charge ako. Wala na rin pala akong ano. Hirap pag nagta-travel eh. Wala head start natin to kaya wala talagang galaw eh. Wala tayo. Ito yung pinakaunang productive na galaw natin eh. Kasi nga, umakit kami kaninang umaga. So pagod pa, madaling araw pa lang gising na kami. Biyahe, ganun. So, Anong oras yun? 4:30. 4:30 kayo. Gising na to eh. 2:40 ako nag-alarm. 2:40 a.m. 2:40. Tapos pinick up mo si Sa daw mga 4:15, di ba? Oo, 4:15. Sa lahat pala tayo, 4 hours tulog lang, no? Tapos pumunta kayo sa bahay mga 5. 5. Tapos 5, Mag-ingay kami, rekta 5 na, a.m. alis na. Nakarating kami siguro ng Batulao mga 7. 7. 7, no? Nakakita tayo dun 10 eh. Mas yan. May mga kulitan pa tayo, nagsibak pa tayo ng kahoy. Kaya na dyan na-delay. Pero speaking of yan, yung naging sistema niya, kasi nagbatulaw na rin kami dati, iba yung mga kasama namin nun. Ang ginawa ko, ito para makatulong na rin sa inyo sa mga nagpaplano pumunta rin ng Batulaw. Ang ginawa ko sa internet ako naghanap ng taong magga-guide. Tour guide. Bakit? Ano? Bakit? Wala, kung instinct ko na, di ba, pag may kailangan tayo sa internet, agad tayo maghahanap. Sino po kaya pwede mag-guide, ganun. Tapos, lumalabas, wala na, di ko naman na maalala yung pangalan, kahit yung mukha ng lalaking naging guide niya, di ko na naalala. Lumalabas, mas napamura tayo ngayon. Ang laki ng iminahal dati. Magkano ba yun dati? Kasi dati, 5 tayong umakyat, di ba? Tapos nung bayaran na, sabi niya, 700 bawat isa. Ay, gago. Oo. Ang 700 taga. Oo. Ang ginawa ko pa nga nun, ito yan pre, alam mo kasi yung ugali ng mga lalaki na may ganun tayong vibe sa tropa na gusto natin ipakita na mga successful tayo. Di ba 700 nga bawat isa? Kasi minsan hindi ko na rin lagi nakakasama yung mga tropa natin yun eh. Di ba? So parang nung time na yun, medyo may konting pasiklab. Gusto mapakitaan sila na... Pasikat ka, boy. Hindi, oo. May babae nun? Wala. May lalaki, no? Alam ko, feeling ko nature din kasi ng lalaki yun eh, na gusto mong ipakita sa tropa mo na okay ang buhay eh, di ba? Kaya naggastos ka ng extra. So, nangyari nun,
Oh, napamahal na nga tayo, dahil 700 isa. Dinagdagan ko pa yun eh. So parang anong nangyari, ginawa ko atang, hindi ko alam kung 1,000 bawat isa o 800 bawat isa. Generous. So sabihin natin 800 bawat isa sa 5, 4,000 ang binayad ko dun sa Utang ina, tiba. natin. Tiba siya. Tiba, no? Tiba, pero ang lesson dun, ayaw na natin siyang balikan ngayon dahil alam natin. Kasi ngayon ang nangyari kanina, yung guide kanina, dahil nadaan na natin sa tama, which is walk-in tayo, nakausap natin yung presidente, tapos yung presidente ang nagtawag ng guide. Ano lang pala, 800 para sa 5 tao yun. Tao. Oo. So, yun, information din sa kanila sa mga nagbabalak doon. Pwede kayo mag-walk-in. So, as of February 2026, ang rate nila is 800. Para sa 5 tao. 800 for 5 person. Tao. So, Di ba, ang laki ng ano? Bali, 150 each pag 5 kayo. Oo. Ang laki ng diferensya, laki ng di ba? difference. Nang-scam ka pala, no? Di mo sinabi, pre. Laki ng 4K agad. Di mo siguro marami ka rin talagang pera eh. Kaya hindi mo na sinabi. Hindi mo na dinaing. Hindi naman yata nila alam yung presyohan pa nung dati. So, ang alam mo, yun yung fixed na schedule. Alam mo yung ayaw ko ng alam mo yung paglalakad tayo, ayaw na natin ng mga hassle na, di ba? Sa gusto nun, di ba, kaya kang gumagawa ng mga lakad na ganyan para something na may pagka-unwind na rin, ganun. Tama. So, yun, hindi na para magtanong na ganun. Kasalanan niya yun. Kasi kanina, ito pre, katulad kanina, nung tinanong ko si kuya, magkano na nga ngayon kuya? 800 bawat isa. Sabi niya, hindi. Gumanon siya. Sabi niya, Pwede naman niya sabihin, oo. diba? Di makukuha niya yung oo. Kasi, Na-adapt nyo na, pre. lagi mo kasi pinanonood si Na-adapt FNM eh. nyo na, boy. Hindi gagi, pinsan ko kasi yun. Ito lang yung tinitira yung pinsan ko Francis Leo Monching pala yun. Tang-inang yun. So yun nga, pwede niyang gananin kung gusto niya mag-take advantage. Lumapit din sa akin yun, di ba? Nagmumuni-muni ako dun sa terrace ng likuan. Lumapit siya, kala ni sir, 800 isa. Hindi ho dito, ganun. 800 ho, pang 5 tao na. Sabi. So, honest din si Oo, Kuya. kasi pwede niya ng yun eh. Makuha kasi niya yun. yun ang ano niya, bungad niya eh. So, Kuya, magkano 800 isa? Hindi. Siya nag-correct Siya eh. nagsabi. Siya nag-correct. So, honest si Kuya. Saka which is yun nga, yung contact nung una, ganun din dapat ang ginawa niya. Pero hindi, di ba? Oo. Tiniba-tiba ni mo. Tiba-tiba. Baka naman ang ano nun pare, dapat 700, yun na yung lahat na kayo. Oo, siguro nga. Tapos- Pero nga, Umuo siya eh. Makikita niya naman eh. Sir, ang laki nito, di ba? Pero yun nga, hindi rin naman natin ininde. Tignan mo, ngayon mo nga lang nalaman. No? Wala namang uminda sa atin ng gastos na yun eh. Pero mo, napagastos ka na ng malaki dun sa first time namin. First time natin nung magkakasama. Pero hindi mo na first time yun, di ba? Batulaw, first time ko yun. Anong magkakasama tayo? Oo, sa Batulaw. Ayun, so, di ba napagastos ka na. Pero sobrang hirap din nung first time natin nun eh. No? Hindi, kaya ko siya. Pero tama, kasi mainit. Oo. Hindi ka pa nun, condition sa legs. Hindi ka Hindi, pa pala dyan. may legs na rin ako nun. May legs na ako nun. Di ba kung naaalala mo yung last part nun, tumatakbo ako, pinapakita ko sa iyo, hindi ba may part na pababa nun ganun? Tumatakbo-takbo ako nun. Pero yung sa akin, pre, kasi nung first time ko, wala talaga akong training nun, pre. Kumbaga, gusto lang ng tropa na mag-happy-happy. No? Sabi ko, sige, bundok. Pero ang pinaka-workout ko lang nun is buhat lang talaga. Kaya nung first time ko na yun, paakyat pa lang kami, peak 9 pa lang, peak 8, wala pa kami sa wala pa kalahati. Hindi, kalahati na rin pa rin. Pero peak 8, ang sakit na ng buong legs ko, pre. Ang sakit na ng buong legs ko, hinihingal na ako. Parang, nung nagpaiwan nga yung tropa dun sa, anong peak yun? Peak 8 ata, peak 10. Basta yung tindahan na Basta yung, pinagkainan natin ng lumpia. Hindi, ano yun eh, pick 1 yun eh. Pick one Pinagkainan lang ba yun? natin ng lumpia eh. yung ano pa pre, doon sa, Pick 8 yan yung huling Nagsibak. bayaran. May huling bayaran pa kasi dun eh, parang dun yata siguro. Baka yun nga, sa yung sibak. nagsibak, doon siya nagpahinga eh. Gusto ko nang sumali sa kanya magpahinga nun. Kasi Ay, nakalalaking tao. may isa kasing kaming kasama nun na pagdating natin doon sa peak 9, nakalimutan, peak 8 yun. Di na siya sumama sa amin, paakyat. Pagod na siya. Pero ako gusto ko rin sanang ayoko sumuko na. Pero kasi syempre andun yung pride ko rin. Hindi pwede, puta ako kasi mga dancer kami nun, ako yung leader ng grupo na to, ako yung susuko. Ay, oo. Kaya sabi ko, pero
grabe yun, pre. Hirap na hirap talaga ako noon, nung part ng first time ko na yun. Eh ngayon, ano masasabi mo? Alam mo naman, nag-enjoy tayo doon, pre. Nilaro na lang natin. Saya, pre. Itong second time ko, masasabi ko pare, mas na-enjoy ko to. Itong second time ko. Oo, na mas nakapag-focus tayo sa scenery, sa nakikita natin, no? Kasi sa pain. Yeah. Yun yung malinaw na effect ng ng workout, ng physical activity. Bakit sa tingin mo, pare? Bakit sa tingin mo, ikaw rin? Ikaw muna tanungin ko. Bakit sa tingin mo mas na-enjoy mo ngayon kumpara nung mga previous time natin sa bundok? Hindi, nakatulong din na malamig ngayon. Mainit kasi yung time na yun tayo eh. Tapos isa pang challenge din nung time na yun, maputik yun. So mas mabigat yun sa dumidikit yung paa natin sa Oo. lupa. Pag-aatakin mo, may dagdag Oo, weights yun. yun, mainit, ganun. Tapos kulang sa conditioning. Pero yun ngayon nga, so, kahit nga dati, nagka-cardio na rin ako kasi nagmamarathon na ako ng mga panahon na yun eh. Pero, masasabi ko na mas maganda pa ngayon. Mas tailor fit yung boxing training natin para sa hiking kesa nung nagmamarathon ako. So, mas madali, yun nga, tailored fit yung klase ng program, yung klase ng workout na ginawa. Nakatulong talaga dun sa pag-akyat. Palalakasan din kasi ng boxing yung toes mo, no? Yung daliri mo, di ba? Tsaka, ang kasi nun, ang similarities nun, kasi nga, yung boxing training, ang focus niya, explosive energy. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na dun sa bundok, nagpaka-explosive kami. Pero yung uphill kasi, yung steepness na yun, di ba? Kasi pag sa marathon, maganda, ito pala maganda dito, makaka-demo kasi. sige. Pag sa marathon, ganito lang naman ang movement mo eh. Hindi mo kailangan ng explosive. Pero ang similar sa explosive, yung, di ba, aakit yung ganito. Yan ang... Ewan ko kung napapansin ni isa Elevation. daw yun eh. Every time na, di ba yung maakyat, yung malayo yung abutin ng legs mo, tas igaganon mo siya, bubuhati mo. Gumaganon ako eh. Yung parang pagkasumusunto ka, gumaganon yung ingay na nagagawa ko kasi parang similar siya eh. Similar eh. Masakit siya dito, sa pagitan ng betlog. Sa totoo hita, di ba? Dito banda. Pero slight lang naman. Minimal lang naman. Oo. Ikaw bro, di ba, pang ilang bundok mo na rin to? Pangalawa, yung una-una ko nakwento ka na kay Ching yun eh. Mm. May tropa kami nun Oo. na nagtago doon. Nakasaksak siya. Oo, sa Hogyo. Nakasaksak siya. Tapos pinuntahan namin ng buong tropahan namin doon. Mga bata pa kami noon. Ako parang mga 18 pa lang ako noon, 19. Bata pa talaga. Tapos puro ganun din kay Darren yung mga tropa. Pinamatanda sa amin, 21. Tapos dami namin dalang dilata. Kinangina, palitan kami sa bag Parang ng dilata, binisita nyo siya doon. Binisita. Oo. Tagal niya na nagtatago doon. Tapos ang dami namin dalang dilata. Ang pangit mo lang magdala ng dilata. Ang bigat. Bigot nun. Kaya nga, pasahan nga kami. Tapos nagati-hati pa kami. Tapos may alak pa kami tatlong MP. Siyempre, eto nga. So, ang layo nun. Sa Wawa Dam yun eh. Tapos may mga NPA pa that time doon. Sa bundok na yun. Oh, tol. Kasi nga, bago kami umakyat, Hunger Games pa ang mangyayari sa inyo dyan. hindi ka naman gagalawin, pre, na walang sense. Kumbaga yung NPA nun, is local din sila yung iba doon dati. Dati, ayaw ko lang ngayon Kasi matagal na to eh. Parang mga ano na to eh. 12 years ago na to eh. Nakalipas. So, sinabihan na kami noon sa baba pa lang na pag may nakasalubong kayong may barel, ganyan, or kahit sino makasalubong nyo, di natin kilala, huwag yung titignan sa mata. Kasi nga, syempre, iniisip nung baka kinikilala nyo sila, baka espiya ka, Makes sense. magtamang hinala pa sila, tapos ilaglag ka na lang or barilin ka na lang. Wala namang makakita sa'yo dun sa pinakamalayo ng bundok. Wala na. So, ganun ginawa namin. Every time na may makasalubong lang, tango lang kami, bati lang, tapos di kami tumitingin sa mata. Safe na safe lang kasi hindi mo naman siya tinitignan sa mata, hindi mo siya kinikilala, di ba? And wala naman sense para kilalanin mo sila dun, wala ka naman tropa dun, siya lang eh. Meron akong gustong isingit dyan sa sa mga NPA, mga terorista, kumbaga. Isingit ko lang to kasi feeling ko magandang values eh. Alam mo yung nagagawa ng direksyon talaga sa tao. Kasi halimbawa yung mga terorista, yung mga NPA na magugulo sa mga compare sa mga youngstana. Pare-pare silang magulo na parang puta, ano bang gusto mangyari sa buhay nito? Pero i-highlight ko yung direction. So yung mga mabibilip ba tayo sa YouTube? Ano ba tayo sa YouTube sa pagsabi ko ng terorista? Hindi naman. Hindi. So yung mga terorista kasi tas yung mga NPA na magugulo, organized na yan, may leader na sila, may direction na.
So kahit medyo siraulo sila, namimili na rin sila ng battles nila. Oo. Hindi katulad ng mga youngstana dahil walang direksyon yan, magugulo yan. Yung mga youngstana na nanggugulo ang sinasabi ko, ah. Di ba? Yung parang yung trip nila wala sa ayos. Di ba? Yung kung basta mangulit lang. Yung mga terorista, minsan may topak rin talaga yan na magtitrip yan. Pero dahil may leader sila, alam talaga nila kung ano yung pinaka-importanting mission nila. Hindi lahat ng oras magtitrip yan. Katulad nga ng experience mo, hindi sila basta ganun na lang. Hindi. Kasi Yeah. ayaw din nila magdagdag ng liability. Alam mo nga yun, Yan. may ano din yan, pare, katulad ng paborito ko nga, yung huwag kang makikipagbakbakan na walang justification. Importante sa kanila yun. Kasi napakadumi na nga ng tingin sa kanila eh. Tapos may ganun pang insidente. At kung gagawin nila yun doon, sipin mo, machamba nila mga lokal doon, sila rin mahihirapan. Una nga minamahal ng mga NPA, malamang sa malamang yung lokal doon eh. Kasi liliit din yung mundo nila eh. Kung pati lokal, titirahin din nila. Totoo. Kaya minamahal kagad nila muna yung mga lokal doon. Di sila bumabakbak ng lokal doon. Kasi nga, pagkalaban mo lokal, Ay, suplong ka. mas lalong madali yung... Tuturo ka talaga dun. Nandun po. Totoo. Pero agree ako sa sinabi mo na organized crime sila. Mas nakakatakot yung hindi organized gumawa ng crime. Kung dalawang worst lang pag-uusapan, parehas crime, mas nakakatakot yung hindi organized. Kasi Predictable. bara-bara yun eh. Katulad nga niya, mga youngstana, hindi naman sige, kasama yun. Mga youngstana at yung mga nango-hold up, mga nananaksak, hindi na organized yung mga yan eh. Minsan, sino na lang maabutan yan eh, di ba? Unlike yung NPA, organized yan, nakatakihin yan, si ganito, si politician na ganito, na hindi nila gusto, plataforma, ganyan, ganito, yan. So yun, mas okay sila. So going back doon, ang layo nun pare. Kaya maganda rin yung naranasan ko yun kasi may expectation ako ng salitang mahirap. Kasi ang layo talaga nun. Parang dalawang malaking bundok yung pinuntahan namin na ano talaga eh, bundok talaga. So, hirap na hirap ka nun. Since first time mo nun, hirap na hirap ka. Oh, tol. Kasi ang Mayroon ka mga trainings beforehand. basketball lang. Basketball. Kumbaga, dumadayo-dayo lang ng basketball. Parang yun yung legs ko nun. Isipin mo pa yung wala. Kasi yung ibang tropahan dun, pare tambay, inom lang, tas hip-hop lang talaga sila. Yung, wala talaga silang legs. Hindi sila marunong mag-basketball, wala silang ehersisyo. Kawawa sila dun, nagtatapang-tapangan na lang sila. Kahit yung mga matitikas kong tropa na mas natanda sa akin nun, syempre, parang may ano sila, may posisyon. Kasi nabuo din namin yung parang alam mo si Amigengeng doon sa lugar namin eh. Tribes nung time na yun sa Kogyo eh. No? Bawat lugar na may mga tribes, yung mga geng shit na yun. Bata pa eh. Diba? So yung iba doon may mga posisyon sa amin. So tamang tikas-tikasan na lang sila kahit nahihirapan na sila. Nakikita ko na kanya-kanyang ngatugan na ng legs eh kahit sa akin eh. Tapos umaambon pa nun. Tapos yung ibang bangin doon pare mas manipis pa. Talagang foot mo na lang yung kasya. Parang dalawang paa mo na lang. Oo. So, hindi pa kayo naka-gear nun. Hindi nga. Pambahay Kaya lang. ko nga narealize na sobrang delikado talaga eh. Tsaka wala kayong guide doon, di ba? Wala. Yung tropa Oo. lang na yun. Ano yun? May pagkabandidong galawan yung ginawa Kaya niyo. nga Risky eh. yun, Oo. risky na yun. Pero ngayon na lang siya nag-flashback lahat nung adult na. Pero nung time na yun na 18, 19 kami noon, hindi namin na-realize yun na ganyan lang yung daanan mo. As in, ganito lang kalaki. 2 foot mo lang, tapos kapit ka na dun sa gilid-gilid ng parang pader pa rin, ganon. Na pag nalaglag ka pare, swak na swak ka sa baba. Tapos umuulan-ulan pa noon, ambon-ambon, tapos umakyat kami ng mga bandang 7 ng umaga. Nakarating kami doon mga alauna na eh. Walang stopover doon ah. Oo. Walang stopover doon ah. Kasi wala naman siyang tindahan sa taas eh. Wala. Siguro ang pinaka-stopover na lang doon inom sa bukal kung may maabutang bukal. Parang 2 beses kami minabutang bukal nun eh. Yung free water lang. Ganon, the rest, puro lakad, dire-diretso na yun talaga. Siguro kaya umabot din ng ganon kasi may mga babae, may 2 babae nun eh. Na yun talagang hirap na hirap talaga. Pati yung mga tomboy namin. Yung mga tomboy din yun eh, 2. So yun hirap na hirap, sigaw ng sigaw, na malalagit ako. Reklamo rin ng reklamo. Oo. Yung bandang ano na, alas 11 na, ayun na, naririnig ko yung reklamo. Tapos yung kupal naman namin tropang nakasaksak, di malapit na. Pukinangin mo, kanina mo pa sinasabi yan eh. alas 9 pa lang, sinasabi mo na yan eh. Nagago, alas 11 na, malapit na. Pero in terms of ano pre, ngayon, tinry na natin ulit. In terms of experience, ano sa tingin mo yung
pinagkaiba nung first time at ngayon? Unang-una, umuulan kasi noon. Tapos, di ko na-realize na sobrang delikado pala. Eto, napaka-safe ng ginawa natin na to. Mas pabor sa akin yung ganun. At kung i-compare yan doon sa first na naranasan ko ng decade, parang ano to, kalahati pa lang siya noon. Yung papunta at pabalik na ito, parang kalahati pa lang siya nung pinuntahan noon. Hindi sa minamalit ko to pero yun yung distance ng napuntahan. Pero ayoko nang bumalik doon, pare. Sa totoo lang, pinuntahan namin na yun, yung sa Montalban. Tangina. Bundok yun, pre. Hindi ko nga alam pangalan. Wala nga nakakalam ng pangalan na yun. Basta ang alam lang namin, sa likod siya ng Wawa Dam. Tapos, ang dami palang bulubundukin doon na pwede mo akitin. Basta Rizal yan, di ba? Sa Rizal. Oo. Kasi, diyan kami nung mga panahon na nagtitraining kami para sa Spartan Ultra, yan ang pinupuntahan namin palagi. Pero, bundok. Marami siyang bundok doon, tol. Bundok. Pwede ka mamili. Dami, pre. Dami Sabihin ko talaga. sa'yo. Kaya kung, halimbawa kung gusto mong kumbaga mag-up the ante tayo, dun sa Rizal, pwede talaga dun. Mahirap din. Saka tingin ko, may inis ka sa ibang daanan talaga. Sobrang delikado. Tapos, yung sinasabi mong patarik talagang may mga daanan kami doon na daanan na buti nga may mga puno. Kasi kung hindi ka makakasampa. Kailangan mong gumanon na talaga. Sobrang mahirap talaga. Kaya nung pagdating namin doon, sa talagang tuwan-tuwa lahat eh. Pero wala rin magandang view So fuck talaga pare. Ayoko talaga bumalik doon pre. May ilan nilang magandang view pero ayun naman mapapagmalaki ko dito. Pag sinabi mong pag sinabi kasi hindi ka napapansin. Pag sinabi, ito naman ang mapipraise ko dito sa Batulao. Apakaganda ng view. Oo. The best. Kasi yun doon, the first time ko yan. Nakita ng ganyan. Yung Antipolo, may view din, pero hindi kasi lapit na ito. Ito 360, shit Talagang, sarap. Nawala yung pagod ko. Doon, pag akit mo doon sa Wawa Dam, pagdating mo sa pinakatuktok, pagod ka pa rin. Hindi mo wala. Kasi wala kang matanaw. Ang ina puno, saging, kamote. Walang nagpapaano ng pagod mo. Para scenery, parang kasi minsan hindi na nagpapawala ng pagod eh. lalo nung tumambay tayo, Oo. yun ang pinakagusto kong part doon pare. Nagkwentuhan, chill lang tayo. Parang, di ating isip yung oras. Yung tipong, yun nga, magpupush ka, pag akit mo, biglang, mawawala yung pagod mo. Totoo yan. May ganun akong pakiramdam. Lalo nung umupo tayo sa kawayan. Tapos nagkakwentuhan na lang tayo ng ang bagal ng oras, manta. Sarap. Tapos nakikita ko yung scene, yung view. Tapes. Doon, nakikita mo, parang konting lang, may nakita kang ganyan. Tapos wala kang syudad na makikita kasi bundok din yung kaharap. Ganun nakalagay yung bahay niya. Ang bagay ito yung bahay niya, di ba? Tinitignan mo yan, bundok lang din, nakatakip. Hindi mo makikita yung syudad, bre. Ang lala. Tapos, puro saging, nagtatanim siya mga pagkain nila doon, saging, kamote, puro yun lang nakikita mo sa paligid. Daming ganun. So, Isang lamok, naisip ko sobrang lang lamok. tuloy, pumasok lang sa isip ko. So safe din pala talaga magtago sa bundok. Siyempre pagka pulis di ka naakyatin doon. Hindi. Pero na lang pag mga lokal, naghingi ng tulong yung mga pulis sa lokal, huliin niyo yun. Ganun. Mostly, Ang hirap nga naman talaga, pre. hindi tol, mostly ang bibira sa'yo, Kapgu na. Yung mga trained yung mga malalakas yun. Hindi lahat. Kapgo kasi Sorry ano yun eh. Parang guerrilla warfare yung mga yun eh. Kapgu pare is, Gubat correct yun eh. nyo na lang ako Hindi, iba iniisip mo. Ano yun? Yung iniisip mo is Scout Ranger, parang ganon. Ang Kapgu pare, isa siyang citizen, hindi siya police, hindi siya army. Citizen lang siya, parang monching. Gusto mag-Kapgu. Sige, Kapgu ka. Colt. Bigyan mo ng Colt 45, ng 45. Kapgu ka na. ID, ganyan. May... Binigyan ng power lang po. Oo, isa siyang Temporary citizen. lang pala yun. Parang ka na parang extension ka na ng army, pero mas marami pa ring authority yung army sa'yo. Kasi kaya nagkaroon ng Kapgu, dahil sobrang kulang ng sundalo nung panahon ni Marcos. At correct nyo na lang sa comment section guys Di ko sobrang natatanda. Pero ang history ng Kapgu, kulang dati. Kay Erap yata or kay Marcos, hindi ko alam kanino. Binuo yung Kapgu. Especially sa Mindanao talaga muna yun. Kasi nga sobrang kulang ng mga military natin doon. At wala rin naman may gusto madestino talaga doon. Kasi nga that time, tangina sobrang... Mainit.
sobrang patayan talaga, ambushan talaga. So nabuo yung Capgu. Sa lugar na yon, sila yung parang police doon. Pero citizen lang talaga sila na binigyan ng baril at authority para manaway. Pero naalala ko nga, yung panahon na maingay sa balita, Abu Sayyaf ng Abu Sayyaf ang maririnig mo sa balita. Di ba ngayon, hindi mo naman siya, ewan ko kung wala na lang tayong pakialam pero nung malita ko, lagi ko naririnig sa balita yun Laging Abu Sayyaf yung pinag-uusapan. Oo. Yun lang kasi yung conflict dati na sikat tingin marami na eh. Marami na Kaya kasi. nabuo yung tuloy ko naman. Kaya nabuo yung CAFGU. And then, parang tinanggal din ata siya eventually. Dahil yung ibang CAFGU, kasi normal citizen Tapos binigyan mo ng power, parang, ang lagi nangyayari, nambubuli sila dun sa lugar, yung iba. Hindi lahat yung iba. Yun pala yun. O nananakot na sila, tas parang siga-sigaan na sila. Paglasing, nagmamaoy, putang ina nyo, CAFGU ko. Parang ganun. May kapit-kapit sila konti. Kaya tinanggal, tas ewan ko lang kung binalik ulit. So yun ang pwedeng mga aresto siguro sa'yo, or mga military na, or Helicoptering ka na, pre. Tangi. hindi gagastos ng gasolina Diba? ang doon para lang sa isang tao na unless kung si ano ka, may pangalan ka. Kasi gusto magpasikat. International ka, ganun. Hindi, at least kung halimbawa big time ka lang talaga na nagtatago ka. Kasi gusto magpasikat din lagi talaga ng mga yan. Sa totoo lang, pasensya na. Pero syempre mababalita yung name nila Monching! Ang grupo ni Monching, ang unit ni 8 Asset ang nakahuli. Kay Jokes on point. Ganun din sila May, alam mo na, para sa promotion or reward or what. Kaya lang speaking of nagtatago na hinahanap, lumabas din sa feed ko kanina na si Atong Ang na hinahanap. Well known naman yan Hinahanap daw nila, hindi nila makita. Wala na yun, pre. Yun ang hindi mo makikita. Wala na sa Pilipinas yun. Tingin ko. Yun nga mga iniisip, mga spekulasyon nila, baka wala na dito sa Pilipinas at ganun. Pero ako, kaya ko rin siya naisip na i-bring up dito. Ayan, bakit? Sino kaya nakaaway niya at ganyan siya kagrabing kaya ginagawa sa kanya yan? Tingin ko dyan sa ganyang klase ng conflict, may nakaaway siyang malaking tao Merong may problema sa kanya. Kalaban sa politika kaya o ganun. Yan yung napakalalim na talagang... Napakalalim at delikado pag-usapan. Kahit makat na to dito. Pero kasi sa totoo lang, pre, pag mga usapang problema ng mga big time, sa totoo lang hindi ako naniniwala na hinahanap siya dahil doon sa reklamo ng mga itinapon. Hindi, inungkat na lang yun kasi meron siyang nakalaban. Yan ang tingin ko dyan. Yan naman ang iniisip talaga natin ng mga rational talaga. Hindi tayo kagad tatalon lang sa kung ano yung hinanda mo, yan na yun. Oo. Hindi Yung ibibigay ng news. Kahit nung simula nung nagkaisip ako, pre, hindi na ako basta-basta naniniwala sa news. Alam ko may something deeper pa yan. Yan lang yung pwede yung ibigay sa surface level. Kasi nga, yun ang majority ng nanonood ng news, surface level. Para, alam mo na, may papag-usapan, may distraction. Pero ang totoo, alam namin may mas malalim na dahilan. Pero medyo natakot na ako sa mga sunod na naisip ko. Pag-usapan natin. Okay lang yan. Kasi, well known naman sa public yan Hindi, ngayon, ang malinaw dyan, ito na nga, mapupustahan ko ng malinaw, hindi siya masyadong ganon sa current na administration. Kasi poprotektahan siya niyan. Hindi yan ilalabas kung ganon siya sa current administration, di ba? Ano sa tingin niyo? Yun na yun. Yun. Kung ano di yung ba? sinabi mo, yeah. Yun no? Kaya siya talagang hinuhuli ng gano'n. Kasi alam mo, naisip ko nun, ganyan talaga tingin ko pag ganyan ng level ng yaman mo, para magkaroon ka ng ganyang conflict, may kaaway ka na. Tsaka pare, yung line of business niya, madaming talagang pera. Pag ang line of business mo parang papunta na sa monopoly, marami ka talagang kaagaw dyan. Di ba? Marami kang kaagaw dyan. Maraming gusto nung ganong monopoly. I agree. Kung hindi man gusto ng isang tao yung ganon, it's either yung kaibigan niya kumalabit sa kanya. Para for example ako, ikaw yung big man thing ka ngayong sa buong bansa na to. Ako yung kaibigan mo, best friend mo, halimbawa, may alam ako sa sugal. Gusto ko din magtayo. So, kailangan ko sulutin yun kay Monching. Ikaw ang may kapangyarihan. Tol, sige na, pagbigyan mo naman ako. Si Monching na lang lagi kumikita Magkano ba binibigay sa inyo ni Monching? Na ni 8 Asset. Halimbawa, sinabi na 8 Asset, sinabi mo 30% lang binibigay sa inyo. Hindi, gagawin ko 40%. Patalsikin mo yan.
Ano yun? Yun na. Ano yun? And hindi nga natin sure, di ba? Yung sa Tinaal. Pag-usapan na rin natin. Sige, nandito na tayo. Yung sa Taal, na tinapon. Speaking of bundok, Taal. Oo. Nandito Ayun, naman tayo eh. Ayun o, Taal. Nandito naman tayo eh. Hindi. Di ba? Hindi mo nga rin sure kung parang pinatong-patong na lang. Ang dali na lang mag-ano yan eh. Oo, di ba? Alam mo naman ng Pilipino, maraming tanga eh. Kapag inakusahan ka pa lang sa public, ano ka na eh. Isipin mo yung kwentong ano na ano Convicted nila. ka na. Di ba? Accused pa lang, pero convicted ka na sa mata ng bab. For example na lang sa akin, sige, sabihin ko na rin to sa camera. Inan nila ako sa Facebook, di ba, kung ano-anong allegation na accuse ang inan nila sa akin, di ba? Tignan mo, yung mga tao, dami naniwala. May mga friend nga tayong nawala, may mga kaibigan nga tayong umalis because of that eh. Sa allegation pa lang tangina, di ba? Yung simpleng allegation pa lang na yun, parang, uy! Parang feel niya, ano ka na, convicted ka na sa mata niya, di ba? Ayaw niya nang ma-affiliate agad sa'yo. Ayaw niya nang maano ka agad sa'yo dahil sa sobrang linis niya. May maraming mga tropang ganun, pare. Na sobrang, tangina. Hindi mo talaga kaibigan yun, yung ganun. Siguro, kasi, tangina, kung tutusin, ikaw unang, ano yung makikinig muna. Ano ba nangyari? Ano ba ganyan, di ba? Okay, ganun pala nangyari. Parang, okay. Pero hindi, mas matibay sa kanya yung allegation. Maraming ganun eh, mga tropa-tropa. No? So, anyway. So, going back, ganun sa Pilipinas. Kaya, kung, eto lang naman dalawa kasing side yun eh. Kung si Atong ay inosente dun sa binibintang sa kanya, tangina, kawawa siya. Kasi buong Pilipinas na naniniwala eh. Kung lang naman. Pero kung totoo yun na siya talaga may pakana dun sa pagkawala ng mga sabongeros, okay lang. Yeah, what if lang naman eh. Kasi pwede ko sabihin talagang si 8 Asset ang nagpaano yun. Madali lang ikabit yun kung ma-impluwensya ka eh. Oo. Yun nga yung pangit sa kasong hinaharap niya eh. Kasi isipin mo, yung binibring up na kaso na matagal na. So alam mo yun, ang dami talagang isasanga sa storya. So kung may kalaban talaga, yung advantage na magdagdag sa kwento, nandun. So, kahit sinong tambay na magaling mag-PR dyan ng bunganga eh. Yeah. Pwede kong hugutin yan. Ganito ang storya. Kabisuduhin mo to 2 weeks. Pak! Review siya. Eh kung 100,000 naman ibabayad mo eh, magaling magsalita yung pagharap doon. Saka as if na, doon din ako nagtataka pre, as if na inosente rin naman yung mga, ano. Oo nga, no? Balik na tayo dito sa experience natin dito sa As if na, pero kasi, ano eh. Doon naman tayo sa side na to. Total lang dyan eh, ano. Yung iba, alam mo kasi pare sa mundo ng sabong, dyan naman tayo tumalan. Ang dami kasing dayaan talaga nangyayari para sa mga di nakakaalam, ano. Kaya napapas lang yung iba dyan. Alam mo, ito yung mga yung ganyang kalalaking tao, hindi papatay gets. nang walang justification na mabigat. Isipin mo, mali pa rin pumatay mali talaga. Oo, mali talaga. Pero isipin mo, ang logic nun, halimbawa, ganyan kakalaki katulad ni Mr. AA, ikaw, kompromiso mo po ba yung maganda mong kalagayan para sa... Diba? Diba? Yung, pwede nga hindi naman talaga siya, pwede rin eh. Or pwedeng ilan lang yung sa kanya doon. Or pwedeng wala talaga. No, pwede namang wala talaga siyang ginawa doon eh. Marami rin naman kasing big time na sabongero, hindi lang siya. Oo. Tagal ko rin na bisyo yung ganyan-ganyan pare. Nung katungkat ko yan. Kahit nga yung vlog nila nagja-jogging sila ng mga billionaires na sabongero. Putang ina, pinanonood ko dati. Magtotropa lahat yan. Pwedeng hindi siya. Kasi 50 yun eh. Putang ina, ba't niya gagawin yun na ano, diba? Marami doon na bata ng ibang sabongero. Kasi yung niluluto nila pare, laki ng pusta kasi. Minsan lulunurin yung ulo ng manok or... Yun nga, ganun nga daw yung kasalanan ng mga yun eh. Niluluto daw. Kasi silaw sila. Kasi nga, syempre, pag naglapag ka ng 500,000 dun, niluto mo to, easy 500K. Oh. Kaso matatalo naman yung boss mo, boss AL, halimbawa, tatalo ng 10 million dahil lang sa isang ginawa mong katarantaduhan mo kang gago ka, di ba? Pero nasisilaw sila hindi maiwasan. So, ayun kaya pumasok talaga sa isip ko yung ganyang bagay. Kasi ang nagpa-trigger sa akin na di lang tutungkol dun sa mga sabongerong sinasabi nilang tinapon. Kasi, isipin mo nadamay pa pati si, si Barreto, nadamay din, di ba? Alam mo yun, kumbaga,
ang dami nang nadadamay dun sa kwentong ibinabato. Kaya sa akin talaga, hindi lang basta ganun yun. Sangay-sangay no? Oo, di ba? Pero ang weird lang doon, parang isang plastic ng mga boto yung natagpuan. Parang weird lang na, putang sa isang lugar lang lahat. Parang, tas sa dami ng, sa lawak ng putang inang lugar na yun, na ano nyo pa yun, nahanap nyo pa yun. Oo, no? Oh, puta, napaka-imposible na mahanap yun eh. Parang sketchy, di ba? Oo. Parang pwedeng buto-buto na lang talaga to. Tapos, oy, eto po yun! Parang, sketchy. Daming kaduda-duda talaga nangyayari sa Pilipinas. Distraction lang yan. Ako nakikita kong distraction yan. Alam ko naman na kaya naman gobyerno. Alam naman nila kaya i-resolve ng mga mayayaman nila yan. Sila mismo, kasi may mga system naman din yung mga mayayaman na yan eh. The fact na nangialam pa yung gobyerno dyan, merong something talaga fishy dyan. Oo, no? So, ayun pare. So, all in all pare, kung saan na napunta yung usapan kasi... Hindi, balik natin sa conclusion na. Sige, dito na tayo sa values ng ginawa natin sa bundok. Okay. So, katulad na sinasabi natin kanina habang nag-vlog, kaya nga kahit hindi kang mag-invest ng too much time and energy sa pag-workout, definitely, meron talaga siyang magandang epekto sa'yo. So, pag hindi mo ginawa, supot ka na lang talaga. 'Di ba? Kasi nga, kitang-kita natin yung effect ng training natin kung paano niya in-improve yung lakas natin at maging enjoyable yung pamumundok Bagay. natin Oo. yun kanina. So, yun, ako, kung ano man ang value talaga na isasaksak ko sa mga nanonood, wag mong sayangin yung buhay mo nang dahil lang sa tatamad-tamad ka. Ipaprogram mo yung sarili mo na yung pag-workout, exercise, hindi para sa akin yan. Hindi pwede. Tama, para sa lahat yun. Oh. Pero alam mo, nadagdag ko dyan sa topic na yan. Siguro nakakadagdag din ng wala ng pagod yung tayo, magkakasama tayo, diba? Oh. Alam mo yan? Brotherhood ang kasama mo. Skramang kayong koyan din. Siguro nakakawala ng pagod yung pre. Yung kulitan doon, no? Yung mga ganon. Nag-cramping to sa bundok eh. Tapos nag-LA. Pero yun, isa pang lesson din doon pare, is marami kasing tao ang pagka nag-try ng isang bagay, sumusuko ka agad eh. Sumusuko kasi mahirap. And itong akyat na to, na-realize ko na kaya pala hindi mo na-enjoy yung isang bagay is kasi hindi ka pa ready doon. No, hindi ka pa ready doon. Ganda nun, Hindi ka pa handa, hindi ka pa trained para doon sa isang bagay na yun. Kaya, and sayang, di ba? So kung meron kayong mga tinry dati na inayawan nyo kaagad kasi ang hirap pala, nakakatamad pala, nakakapagod pala. Well, hindi kasalanan yun ng tinry mo. Hindi kasalanan yun ng activity or sports. I think it's much better na perspective na tignan mo, baka hindi ka pa ready. And ngayon, itry mo ulit, pagpursige mo, mag-practice ka para do sa gusto mong itry na activity na yon. And magugulat ka pare na may enjoy pala siya. It's just that hindi pa kaya ng katawan mo ng mga panahon na yun. Pag kulang ka pala sa preparation, mas less yung enjoyment din na gagawin mo doon sa mahirap na bagay. And then, may dagdag ko din doon sa, may connect ko na lang kay Atong. Sige. Tapos doon sa trip natin na bundok. Ang galing mo naman. Sige nga, connect mo. May connect ko yun. Kasi doon sa simpleng bagay na ginawa natin, hindi naman siya million na gastos. Pero, nabigyan tayo ng peace, di ba? Ang saya rin. Pre. Saya rin. Enjoyment, peace, at thrill. Kasi ito yung parang may type and death situation na area doon. Parang pwede kang malaglag eh. Pwede kang mamatay eh. Iba din yun eh, yung fear na yun na, ewan ko may ano siya, thrill. Ngayon, doon naman kay Atong, pare. Oo, ang daming pera. Pero may binibili din talaga sa'yo. Diba? Although hindi man tayo ganun kayaman, di man tayo ganun sobrang billion na yung pera. Pero, meron din tayo na wala siya. Yan. Ang gumalaw ng freely. Correct. Pare. Saka, pag meron ka kasi talagang sobrang daming pera, bibilin din sa'yo yung peace eh. Tatanggalan ka ng peace minsan. Akala mo walang binibili sa'yo dahil ang bilis ng pera, ang bilis ng ganito, ng ganyan. May binibili sa'yo. Peace,
o loyalty ng mga tao. Kasi diyan nawawalan ng loyalty mga tao pagka nakakita ng Jealousy pera. dyan. Kaya ma-connect ko ulit pagdating dyan. Kaya wag kang puro excuse. Wag kang puro excuse kasi halimbawa nga, kalagayan ni Mr. AA tsaka etong pag-akyat sa bundok o katulad nun, yung pag-akyat, ang liit lang ng cost nun eh. Basta ang point ko, merong available na mga opportunities para sa mga klase ng tao na katulad ni Mr. Atong. Meron ding opportunities na definitely para sa'yo kung nasan man yung kalagayan mo. Tama. Di ba? Huwag kang puro excuse, kilusan mo, galawan mo. Tama. Diba? Yun ang problema dun eh. Pag, halimbawa, nandun ka sa kalagayan na wala kang pera, masyado mong iniisip yung buhay ng mayaman na kinaiinggitan mo, nandun yung utak mo, wala ka ng pagkilos. Di ba? Tama. Tapos yung mga napunta rin naman dun sa nung yumaman na, budyo namimiss ko yung buhay ko nung simple lang nung puta, puro excuse eh. Kilos, galaw. Kaya nga tama yung sinabi mo, tingin ko mas okay na lang kung ano yung available. Yun talaga. Yun Yung ang available sulitin sa'yo. mo. Tama. Fit sa'yo, available sa'yo, hindi masisira yung buong kaperahan mo at yung sarili mo dun sa bagay. Tapos may enjoy mo pa, go mo na. Yun na yung Enjoy pa mismo. buhay. Yeah. Oo. Yeah. Hindi yung kagad talong ka dun sa gusto mo. Hindi, yung ine-enjoy ni Mr. AA, ganun din yung gusto ko enjoyin. Yate, arkila ko 50K, pak, yate. Ganun. Hindi eh. Mahirap. So yun mga pare, no? I hope yung mga nanonood dito kung ano man yun, again, training importante talaga 'yan. And yung training na yan maghahanda sa'yo sa mga future na darating sa buhay mo na magugulat ka, puta, ba't kaya ko pala? Puta, ang dali lang pala. Ba't yung iba hindi magawa? Well, trained ka eh. Tapos nilalaro mo na lang yung mahihirap sa iba. Tama. Ibang feeling yun ha. Kaya yung nakikita ko, yun nga lang. Kanina. Yabang natin. Kanina, di ba pre? Magyabang lang muna kami. Mag-airy lang muna kami. Mga ganun, no? Naglalakad na kami doon. Nagtatawaran pa kami pabalik. Pero yung iba, na. Ano yun? Ano yung tawag doon? Habal. Nakahabal na sila pabalik. Hindi na makahinga pre. Pag-oktok na yung mga pawis, tapos talagang namumula na yung mga mukha. May nagsabi nga, hindi na ako uulit, di ba? Oo. Tapos tayo nagtatawanan lang tayo, di ba? Di ka uulit na saya nga eh. Iba yung nagawa nung training natin pre. Kahit yung ibang lalaki nung una, kita mo yung struggle sa mukha nila, tapos ang dami na nilang pawis. Tangina, pinawisan na nga lang ako nung pabalik na tayo eh. Mainit na kasi. Mainit na kasi. Iba yung sarap ng pare. Kahit yung lalaki yung mga unang dumating na sulubong natin, talagang struggle. Full equipment pa sila oh. Ang cute. Ano lang siya pare, nakaka-proud lang siya, no? I mean, isipin, magko-comment dyan, ba't kayo nagkukumpara? Hindi, nakaka-proud kasi pre dahil nga pinagandaan namin to. Actually, hindi naman namin concrete na pinaghandaan talaga. Kasi Aligned lang talaga. yun, nag-align lang. Hindi naman namin naasahan na yung training namin sa boxing, magagamit pala sa pag-akit ng bundok. So, di ba? Ang saya lang. Surprising. Ito pa, ibabalik ko na naman sa napag-usapan natin dati na huwag ka kasing Everybody else. huwag kang primitive mga tuwiran na porque nag-training ka ng boxing, ano akala mo puro boxing na lang talaga yung gagawin mo? Tama. Katulad nito dahil nakuha namin yung endurance sa pag-train ng boxing, nag-improve yung cardio namin, nagamit namin siya sa pagbo-boxing. Pagbo-boxing. sa bundok. So, yun nga, ang point lang talaga, mag-proceed ka talaga, dire-diretso. I-align mo sa mga bagay na hindi naman makakasira sa mission and vision mo. Totoo. Tsaka tignan mo pare, sobrang kaya nire-require talaga natin silang mag-sports. Kasi Tama. pagka nag-sports ka, kunyari like boxing na yan, kahit saan ka na mapunta pre, alam mo yung sobrang flexible mo. Totoo yan, Akit ka bundok, mag-enjoy ka na. O, naboring ka na sa boxing, mag-muay thai ka, mag-enjoy ka pa rin. Di ba? Mag-MMA ka, mag-enjoy ka pa rin. Kumbaga, ang dami mong pwedeng puntahan na, kumbaga parang, ano ka na eh, feeling mo superhero ka na kahit saan ako pumunta. Kaya ko. Yep. Kasi mobility talaga tinuturo sa mga combat sport. Lahat ng igagalaw ng mobility ng katawan mo, kaya napakaganda. Kumbaga, di ka man sobrang lapad, pero yung katawan mo, talagang lahat ng joints mo nagagalaw dun sa workout. Solid. Tsaka tuloy, tignan mo napapatunayan tuloy yung napanood ko sa Physical Asia nga, na yung mga malalakas dun pre, yung leader ng mga grupo nila,
mga sports, mga combat sports, MMA, jiu-jitsu, wrestling, sila yung mga malalakas talaga. Lahat ng pinapagawa, sila yung nag-e-excel. Ano ba yung sports si Mugen? Mugen ba yan? Si Mugen, ano siya? MMA yun. MMA, di ba? Meron Oo. siyang laban. Talo siya, pero... Ang ganda ng example, Diba? naisip mo. Pacquiao, Puta diba? si Mugen. Kagi nung kailan ba ako umalis nun? Ay, nung nagpunta nga ako ng Cubao. Kutsa, naangasan ako sa kanya, may mga malalaking billboard siya dun, parang no? sa gilid-gilid, di ba? Di ba? Tignan mo si Mugen, pre. Lahat ng challenges, siya yung naging trophy ng Pilipinas dun. Kung sino pa yung heavy, yung baseball, football, na inaasahan mo mag-excel dun sa challenge na yun. Hindi, siya talaga. Iba yung combat sports, pre. Ito, Taas din ng pain tolerance mo kasi doon, tol. Pre, ibalik ko ulit Napanood ko kasi yung video na yon na sa UFC ba yon? Basta sa UFC ata yon yung laban na yun ni Mugen. KO siya pre parang round 1 lang Baka ata. 1FC. Baka ganyan. Basta professional na mainstream professional na fighting na league. Na knockout siya pre So kung halimbawa sa bobo kong pangangatwiran dati, talo. Wala na yun. Gano'n ka ba dati? Ganun kaya nga, Bata ako. Oo, kaya nga kaya ko basagin yung mga basher, mga hater Nauna na ako dyan sa kalagayan nyo. Mukha lang talaga akong bata, kaya akala nyo bata ako. Pero gagi, paano na ako? Quit Paselect ka na. playing games with fire. Yung sound trip niya, so alam niya. Pakit na ako sa langit. Ikaw, ano ka pa lang? Nito mga Gago to. mo, kumatok ka, mapakit ka na sa langit si Raul. So, yun, di ba? Talo siya. So, kung bobo ka mag-isip, talo. Pero nakita mo yun, tinapos niya na yung phase na yun ng fighting niya. O, nagamit niya yung mga natutunan niya Training doon. niya, oo. Mas maganda. Naging ready siya sa lahat ng puntahan niya, pre. Di ba? Dahil lang sa combat sports. Oo. Kaya Kumbaga, ang unang tumbok niya dapat fighting Pero dahil naka-build siya ng tools doon, hindi naman siya totally nag-walk away siguro sa fighting, pero nung nagbukas siya ng ibang pahina na magagamit niya yung tools niya sa fighting, ang ganda. Tama. Angas. Idol ko yan si, ano pangalan niya? Mugen, pre. Mugen. Idol mo nga, di mo alam pangalan. Basta Mark, Mugen hindi, lang. Mark, di ba? Mugen. Mark Mugen. Ah. Mark Mugen, mag-guest ka dito sa amin. Idol Support yan po, podcast. dyan. Sige. Yan ang nagkarga sa atin, Philippines sa sa physical Asia. So yun, Sagot ko na kape mo. Sige, wag na ilang pick-up coffee pa. so yun mga pare, sana ma-motivate kayo na sumali sa mga combat sports. Kahit ano man yan, basta combat sports, pare, importante sa yan. Mindset, puso, physical, pare, tatamaan niya. Kaya magiging flexible ka sa lahat ng Pain bagay. tolerance. Yeah. So, kung gusto mo na mga ganitong klaseng content, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anto sa podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Ang ina mo. Pero tinignan ni Echo Ulol. Sobrang ganda ng iyong mga mata, pati yung labi mo. Sobrang lambot pag dumadampi sa'kin. O gano'ng kagaling na umalik, gano'ng ka rin gagaling na sinungaling. Malas mo lang, wala naman natalo. Parehas lang naman tayo naggago. Nagamitan ng katawan, sige giling mo pa pababa. Kahit kailan, kahit saan, kung saan abutin tayo ng basa. Hindi ko to pinili, hindi ko to gusto. Wag mo akong pipiliin, pagkat di na rin ako buo.